Hi guys! Welcome again sa ating mini vlog. Kung bago pa lang kayo dito, ako pala si Pearly Alms, ang inyong Filipina mama na nakatira dito sa Germany. Ngayong araw ay gagawin ko na ang pagsisidling nitong aking mga gulay para maitanim ko na ito in the next 2 weeks. Pero bago pa natin yan gagawin, ayusin muna natin itong ating higaan. Hindi ko kasi ito naayos kanina nung gumising ako. Dahil tulog pa si Ethan, maaga kasi akong gumising para ihanda yung aming umagahan. Ngayon nga ay wala si asawa at may trabaho siya sa ibang city, pero pabalik naman yun mamayang gabi, mga late na siguro. Gumising nga ako ngayong araw na sobrang sakit nitong aking kaliwang liig na halos hindi ko siya maigalaw. Resulta siguro ito ng hindi magandang posisyon ng pagtulog sa gabi. Kaya ayan, kapag lumingon ako sa kaliwa ay sobrang sakit talaga. Ilalabas ko nga muna ito si Ethan at saka si Siri, yung aming maliit na aso. Ganito talaga dito sa Germany kapag mayroon kang maliit na bata at katulad namin na naninirahan sa apartment. Kailangan talaga na ilabas itong mga bata. Hindi kasi pwede na palagi itong nasa loob ng bahay. Kahit gaano pa yan kainit or kalamig sa labas, hindi katulad sa atin sa Pilipinas na minsan yung mga bata ay nasa loob lang ng bahay. Dito kasi like winter time o kaya malamig ng panahon, 24/7 nakabukas yung heizung or yung heater at sarado palagi yung mga bintana. Hindi yun maganda sa kalusugan at lalong-lalo na hindi yun maganda sa mga bata na parang isolated sa loob ng bahay. Isa pa, mayroon din kaming aso. Tingnan nyo naman, naghihintayan siya dyan dahil napakahirap bihisan itong si Ethan. So, naghihintayan siya dyan. So, everyday lumalabas kami dahil na-train na ito siya na sa labas ng bahay mag-ihi at saka mag-poop. So, nakapati-train na yan siya sa labas. Kahit pee pads, hindi kami gumagamit niyan dahil hindi talaga yan siya umiihi. At nagpo-poop sa labas, maybe accidental lang kapag masakit yung kanyang tiyan or may makain na hindi maganda. Pero ito si Siri, hindi talaga yan siya nag-iihi sa loob ng bahay. At ngayong araw nga ay sobrang lamig sa labas, parang bumabalik talaga yung winter. Kaya kailangan talaga namin ng makakapal na jacket. Umuulan din pala ngayong araw dito sa amin, kaya ayan si Ethan tuwang-tuwa na naman dahil nakakita ng paddle. Nilagay ko na nga itong mga makakapal na jacket nung nakaraan doon sa karton. Ready na sana ito para sa paglilipat namin, pero ayun, dahil sobrang lamig dito ngayon, kailangan ko na namang buksan at kunin itong mga makakapal na jacket. Pinaglaro ko na din pala si Ethan dito sa aming playground. Tingnan nyo naman, walang mga bata dyan, si Ethan lang. Minsan lang din ako nakakakita ng mga bata na naglalaro dito. At ayan si Siri, naghihintay kung kailan matapos si Ethan at para makapaglakad na kami. Hindi pa nga kami nakauwi ay naabutan na kami ng ulan, at hindi lang basta-basta na ulan at ice talaga yung pumapatak. Kaya pala sobrang lamig ngayon. Dito talaga sa mga panahon na kagaya nito na mabilis nag-change yung temperature ng weather, kadalasan nga ay umuulan ng ice. Malalaki pa naman ang mga ice na ito at parang mga buto ng munggo. Umuwi na nga din kami at sobrang lamig na dito sa labas. Nung dumating na kami sa bahay at nakatulog na si Ethan para sa kanyang nap time, dinala ko na nga dito sa taas itong aming nabiling lupa. Ito yung gagamitin ko sa aking seedling. Ito nga at may nabili din ako na paglalagyan. Importante ito para mai-transport ko itong mga gagawin kong mga seedling sa aming bagong lilipatan. Ang itatanim ko lang din pala ngayon ay itong aking naitago na buto ng ampalaya. Sana nga lang ay hindi pa ito nasira dahil parang 4 na buwan na itong nakalagay dito sa kitchen tissue at nilagay ko sa ziplock. Pero mukhang maganda pa naman itong mga buto. At meron din pala ako ditong buto ng talong. Ito yung mga talong na mahahaba. Isisidling ko na din ito ngayon kasama nitong mga buto ng ampalaya. Akala ko nga marami yung mga buto na laman nito. Ay nako, 16 na piraso lang pala. Pero parang 1 euro or 2 euro lang yung bili namin nito. Ganito nga yung itsura nito kapag lumaki na. So parang talong talaga natin sa Pilipinas. Dito ko na nga din ito ginawa sa aming kusina at sobrang lamig nga sa labas. Gumamit lang din ako dyan ng malaking cellophane, garbage bag namin yan. Pansala ng mga lupa para hindi naman ito magkalat dito sa aming kusina. Dito pala sa Germany, may mga nabibili na mga lupa at iba't iba ding klase ng mga lupa. Itong ginamit ko is universal pero bio ito. Pwede din itong gamitin sa mga bulaklak at pwede din naman sa mga halaman or sa mga gulay. Mataba na ito na lupa at may halo na din ng mga nutrients. Ito din yung ginamit ko nung nakaraang taon sa mga itinanim ko or sa mga isinidling ko na mga buto ng aking mga itinanim na mga gulay, pati na din ng mga strawberry. Nilagyan ko na din pala ng lupa itong aking garden tray at minake sure na nalagyan ko lahat pantay-pantay yung mga section ng tray na ginamit ko. Kinuha ko na din yung mga naisali dito na may mga maliliit na stick at ibinalik ko na din sa sako. After ko naman napuno ng lupa itong aking ginamit na tray, isa-isa ko na din itong nilagyan ng butas gamit ang aking daliri. At yan na yung paglalagyan ko ng aking mga itatanim na mga buto dyan. Ito din pala
palang lupa na ito ay medyo ma-moist siya. So, hindi ko muna ito nilagyan ng tubig. Mamaya na lang kapag mailagay ko na dito lahat ng mga buto. Pagkatapos ko nga malagyan ng butas, ayan, ilalagay na natin itong mga buto. Ng seedling natin, inuna ko na pala itong aking ampalaya. Super excited ako nito dahil first time kong magtanim ng ampalaya. At itong buto na ito ay galing talaga ito sa ampalaya na naibili ko sa Asia Store. Sobrang hinog na ampalaya, kaya ayan, tinago ko yung mga buto nito. Hindi ako nakatanim nito noong nakaraang taon, kaya naman ngayon gustong-gusto ko na makatry ako magtanim ng mga Asian na mga gulay. Katulad nitong ampalaya at saka talong. Gusto ko din palang magtanim ng upo, pero wala pa talaga ako mga buto. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Meron akong nakita sa Amazon. Siguro doon na lang ako bibili. Last year kasi yung mga naitanim lang namin sa garden ay yung mga kamatis, carrots, patatas, red cabbage, at napakadaming pipino. Ngayon ko na nga din ito ginawa dahil malamig pa dito and it takes 2 weeks para maitanim na ito sa lupa. At tamang-tama in the next 2 weeks, medyo mainit na din dito sa Germany. Hopefully, kailangan kasi nito kapag i-transfer na sa lupa or sa garden, yung temperature will range 20 to 25 degrees na. So, kailangan talaga na medyo mainit na. Ipinula ko na din pala dito itong mga buto ng talong at nilagay ko nga is 2 buto sa isang butas. Tamang-tama nga din at nagkasya nga ito lahat ng mga buto na itinanim ko dito. Nahirapan pa nga akong tanggalin itong mga buto dahil dumikit siya doon sa lalagyan. Iilang piraso lang itong aking talong, isang package lang din yung binili ko dahil akala ko marami yung nasa loob. Nung natapos na nga ako sa paglagay ng mga buto, ito namang tray ay nilagay ko dito sa green na lagayan. Kasama talaga yan sa tray na nabili ko at meron pa yung takip na puti. Dinagdagan ko na nga ng konting lupa dito sa taas. Hindi naman karamihan at binudburan ko lang dito sa taas at sa mga part na hindi masyadong napuno ng lupa. Pagkatapos ayan, didiligan na natin ito. Diniligan ko lang ng konting tubig. Sabi ko nga sa inyo, medyo ma-moist na itong lupa. Pero syempre, kailangan pa din ito ng tubig dahil may mga punla na tayo na inilagay dyan. Ewan ko, siguro tumatanda na ako dahil natutuwa na ako sa mga ganitong mga gawain. Excited na nga ako sa garden na gagawin namin sa aming paglilipatan at marami na akong naiisip na gusto kong itanim doon. Pagkatapos ko ngang madiligan yung ating mga ginawang seedling, nilagay ko na itong plastic na takip nitong tray. Importante ito dahil ito yung nagbibigay ng init nitong ating seedling dahil in case na mag-evaporate siya, nasasalo nung plastic na takip. Tinalian ko na nga itong sako ng lupa bago pa ito maabutan ni Ethan at ni Siri. Madami pa akong paggagamitan nito at tamang-tama ito sa high-rise garden. Maliit lang naman ito na sako, 28 liters. Sa totoo lang, kailangan pa din namin bumili ng marami nito dahil madami pa din kaming kailangang itanim. May mga carrots pa ako dyan at iba pang mga buto. May kalabasa pa nga ako dyan na need ko din i-seedling. Ito na nga yung purpose nitong transparent na plastic na takip. Mga 5 minuto lang yan pagkatapos kong matakpan and tingnan nyo, nagmo-moist na siya. Yung lupa kasi na ginamit ko, syempre mag-evaporate yan siya. So dahil may plastic, hindi makalabas yung evaporation and it will make the environment sa loob warm. So yan lang muna for today's video. Bye!